Ko isip pari, isip katoliko, dili kay ko agresibo anang magsigi kung pakiglalis anang laing tinukuan. May nagpadala sa akin na video. Professor ko sa theology na nasa ibang bansa na. At itong video ni Father Shano Obon, canon lawyer ng Archdiocese of Cebu. No? Kaugnay ito sa reaksyon niya sa pakipagdebate bilang pari daw bilang Katoliko. Sa mga di makaunawa sa kaniyang pahayag, lalo na sa mga Tagalog, isasalin po natin. At magsagawa din tayong ng reaksyon. Maraming salamat po sa aking mahal na professor sa theology noon na nasa ibang bansa na nagpapadala nitong videong ito. Isip katoliko, dili kay ko agresibo anang magsigi kung pakiglalis anang laing tinukuan. Para bilang Katoliko, hindi siya agresibo na makipagdebate sa ibang pananampalataya ang ilhon nga kita gisakto nga simbahan, para lang patunayan na ang simbahang Katoliko ay ang tunay na iglesia. At magigiba daw ang relasyon. O sige, tatalakayin natin at reaksyon ko kaugnay dito mga kapatid. Samahan ninyo. Kumusta? Muli ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. Happy Fiesta sa Guardian Angel natin na ipinagdiwang ng Simbahang Katoliko ngayon, ang kapistahan ng ating Guardian Angel. Kayo ba, mga Katoliko, ginagamit niyo pa ba ang prayer, Angel of God, my guardian there? O nakalimutan niyo na yan? Huwag niyong kalimutan yan. Yun ang nagpaalala na may guardian angel tayo mula pa sa sinapupunan hanggang sa ating kamatayan. Kasamang-kasama natin sila. At ito ang pinagdiwang natin ngayon. At sa mga kapatid natin na suking taga-subaybay, inanyayahan po natin, huwag kalimutan na pindutin ang ating like sa live. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta? At happy birthday din, of course, sa aking anak na si John Paul na nagdiwang sa kanyang kaarawan ngayon. No? At sa lahat nating mga kapatid na pumasok ngayon sa comment section, kumusta? Lalo na acknowledge natin ang mga pumasok ngayon, no? Si kapatid na Ninita Kadyug sa Mountain Province, si Mark Anthony Along watching from Toronto, hello. At si wow, happy fiesta po sa Guardian Angel. Ayon kay kapatid na Ninita Kadyug. Si Opelia, opo, araw-araw, very good. Si Andy Abong, I am Catholic. Si Edwinto Buhi, magandang gabi, watching from Quezon City. Close Gmail, good evening, Brad Wendell. Si Edelberto Rojas, si Aristine, hindi ko nakakalimutan, kaso sabi po ng ibang sikta na wala tayong angel, ang bibilang daw. Hindi yan totoo, huwag kang maniniwala sa ibang sikta. Hindi, kumo may Biblia sila, yung aral ng simbahang Katoliko na itinuturo mula pa noon ay mali na dahil sa kanilang aral, no? Richkin Talks, si E.C. Macarius from Japan, hello. Mildred Calibo, happy birthday. John Paul, watching from Bukidnon, Malaybalay. Si Romeo Fabian, si
sa France. Hello, sa France pala ito si kapatid na Romeo Fabian, no, si Lai Trisi, si Asterio Cotelias dyan sa Bulacan, si Naiji, good evening, si Sonia Carvantes, Kamsi, si kapatid na Danny Mendoza ito. At sa lahat nating mga kapatid, lalo na dyan sa pananampalataya at katuwiran, Mario Aberio Senior, si Ricardo Sampani, Ellen Sab Arieta, si Lilibet Barber, Miriam Suarez, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating si Kids Can Talk, St. Michael ba yan, bro? Ganda ng t-shirt. Yes, St. Michael po. Galing ito kay Bro Dens sa Mr. Curious Catholic. Si Sakapis, Teodoro Salaya, Jan Ratio, sa Dubai. Sa Dubai, kumusta kayo dyan? Miss ko na yung Dubai, ha? Kasama ni Father Bean kami, nakapunta dyan sa Dubai. Ang dami pa ng mga aktibong mga Katoliko dyan, lalo na sa St. Mary's Church. Eugene Abudas, si Tomas Balisario sa Las Piñas, Manila, Miselia Rafaela DC sa Dubai din, Rostin, hello, kumusta kapatid? Jan Racho from Dubai. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Ito, di ko pala napakita, sa mga kapatid natin, Okay. Listening habang nagtrabaho si kapatid na Krelis, si Vinti, si Shadow Kun. Okay. So, sa pagkakataong ito mga kapatid, may pinadala yung professor ko sa theology noon, itong video, binuksan ko, video pala yung link na pinadala niya, video galing kay Father Shiano Ubod, ito ang kanyang pahayag, Cebuano ito. Isip pare, isip Katoliko, dili kay ko agresibo anang magsigi kung pakiglalis anang laing tinuhuan. So bilang pare, bilang Katoliko, di siya agresibo na makipagdebate sa ibang pananampalataya. Para lang ilhon na kita gisakto nga simbahan. Para lang patunayan na ang simbahang Katoliko ay tunay. Obligasyon sa mga kaparian na ipahayag ang katotohanan. Di po ba? Obligasyon na yan ng lahat ng kaparian. At di ibig sabihin dahil sinabi ng Santo Papa, maraming reaksyon na all religions are path, religions, patungo ito sa, tinalaka ito ni Rex the Seminarian ito. Sinabi ba ni Pope Francis na pare-parehas lang religion? All religions are a path to reach God. There is only one God, and our religions are languages, paths to reach God. Some are Sikh, Muslim, Hindu, Christians. They are different ways to God. So yung sinasabi ni Pope Francis na lahat ng relihiyon ay pamamaraan para maabot ang Diyos. Pero ang sabi niya sa huli, they are different ways to God. Ibig sabihin, iba-iba ng paraan. Di sinabi, all religions are equally true. Marami ding nag-react kasi kahit na may obispo din at may pari sa pahayag ni Pope Francis. Para bang nakalimutan nila na merong Lumen Gentium number 14 na through no fault of their own do not know the true church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart
and try in their actions to do His will as they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Tuloy natin. Hindi magkakamuka. Ano ang kinaibahan ng simbahang Katoliko sa ibang mga relihiyon at mga sekta at mga denominasyon? Ang simbahang Katoliko ay nagtataglay ng fullness of truth. Nasa atin ang kaganapan, ang kabuuan ng katotohanan na wala sa ibang relihiyon, na wala sa ibang sekta, denominasyon. Sa atin ni-reveal ng Panginoong Diyos ang kabuuan ng katotohanan. Nasa atin na ang lahat-lahat. Nasa atin ang mga sakramento. Nasa atin ang Biblia, ang banal na kasulatan. Nasa atin ang sacred tradition. Nasa atin ang apostolic line of succession. Ibig sabihin ba nun, kapag wala ka sa simbahang Katoliko, hindi ka na mariligtas? Di po tayo katulad ng mga INC, na kapag hindi kayo miyembro, hindi kayo kaanib, kasapi, hindi na kayo magliligtas at mapupunta kayo sa impyerno. Hindi po ganun sa simbahang Katoliko. Pero nasa simbahang Katoliko ang fullness of truth o ang kaganapan. Hindi ka man umanib dahil hindi mo naman kasalanan, pero pwede ka pa rin maligtas. At kung maliligtas man sila, naligtas sila sa pamamagitan ng grasya ng Panginoong Hesukristo. Walang kaligtasan apart from the grace of Christ. Dahil ang grasya ng Diyos ay kumikilos sa loob ng simbahan at kahit pa sa labas ng simbahang Katolika. Tama yon, no? Pero, tandaan din natin, Lumen Gentium number 16 pala yan. Through no fault of their own, do not know the true church of Christ, but nevertheless, seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. So, yun ang nakasulat. Pero, tandaan din natin na sa Lumen Gentium number 14, ang nakasulat, the Church of Christ must be in nature, in service, it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do not know the truth, sabi diyan, nabasa kasi, may nabasa ako, Lumen Gentium number 14, the Church of Christ must be in nature, in service, it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Okay. Yun ang nasa Lumen Gentium. Sa Biblia, noon pa man inaaniyahan na tayo ng mga apostoles na makipaglabang masikap sa ating pananampalataya na ibinigay minsan sa mga banal. At itong pagdepensa sa pananampalataya, pwede naman na di natin gawing kalaban yung ibang sekta. Mabigat yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo noon. Bakit? Yung mga Hudyo, tinatawag talaga niyang mga ahas. San Mateo Kapitulo 23, 33. Ano sabi ng ating Panginoon? Mga ahas! You is next. You brood of vipers, how will you escape being condemned to hell? Mabigat yan, ha? So, dahil sinabi ba yan sa ating Panginoong Hesukristo mismo, grabe talaga ang pahayag sa ating Panginoong Hesukristo. So, ibig ba sabihin, di nirespeto ng ating Panginoon Jesucristo yung pananampalataya. Dahil yun ang kaniyang pahayag lalo na sa mga Hudyo. So ano ang sabi ni San Pablo o sa Judas Tadeo, no? Sa Judas Kapitulo 1 versikulo 3. Sabi niya, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na
inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Ano daw? Ipaglaban ang pananampalataya. Oh, yun ang sabi sa kasulatan. Kaya, noon pa man, alam nyo, sabi ni Archbishop Jesus Dosado, the late Archbishop Jesus Dosado, emeritus namin, kabahagi sa seminaryo yung apologetics. Pero, ngayon, wala na. No? Di na yon. At, kaya, sabi ng iba, di na kailangan yan. Ang apologetics na pagpatunay sa simbahang Katoliko. Dahil yung ibang mga sikta maliligtas naman. Kung tingnan natin ang mabasa sa Juan Kapitulo 10, versikulo 16, kinikilala totoo ng ating Panginoon Jesucristo na may mga tupa siya sa labas ng kanyang kawan. Pero hindi hanggang dyan. Hindi hanggang dyan. Ang ituloy natin ang naturang talata, meron siyang utos. Kailangang dalhin umano yung mga topa na nasa labas ng kanyang kawan, although kinikilala niya na kanyang topa na nasa labas, dadalhin umano sa loob ng kawan upang makinig sa isang tinig sa isang pastol. So may obligasyon talaga. Okay, tuloy muna natin ang pahayag ni Father Shano Obod. Kita yun mo original na gitukod ni Kristo, ana, di kay ko ana. So yung sabi niya na para patunayan na ang simbahang Katoliko ay tunay talaga na iglesia ng ating Panginoon Jesucristo, para sa kanya hindi umano siya ganyan, no? Hindi siya ganon na papatunayan na ang Iglesia Katolika ay tunay na iglesia. So, ibig sabihin, kung di na natin patunayan na ang Iglesia Katolika ay tunay na iglesia, yung ibang mga sikta na panay ang kanilang paninira ngayon sa simbahang Katoliko, gamit ang mga aklat Katoliko, di ba? Grabe. Kung sa personal natin, makarinig tayo ng chismis, anong kadalasan na reaksyon? Di po ba? Natural. Sasagot, magdipinsa. O pag makarinig ng chismis. Yung simbahan natin, pinagtutulong-tulungan ngayon sa iba't ibang mga sikta. Tinatawag na ang Santo Papa ay demonyo, mga pare ay sa demonyo dahil nag-aasawa. Yun daw ang katuparan sa 1 Timoteo Kapitulo 4, 1-3. At alam nyo, dahil maraming mga pari na ayaw talaga sa apologetics at ayaw idipinsa ang ating pananampalataya, ito ang dahilan kung bakit maraming mga Katoliko ang natangay sa ibang pananampalataya. Naalala ko, dito sa amin, may pari din na ayaw talaga ng apologetics noon. Ay pare, so ano nangyari? Isang barangay niya dito sa amin, wala ng Katolikong natira. Kaya nang wala ng Katolikong natira, doon na nagsimula na nagpatawag siya sa grupo ng CFD para magsagawa ng seminar. No? So ang isang doktor at magaling na doktor, mga kapatid, di lang siya na marunong mag-inject sa kanyang pasyente para gagaling sa sakit. Dapat ang isang magaling na doktor, marunong siya magturo sa mga tao paano maiwasan nila ang sakit. Ibig sabihin sa mga kaparian natin, no? Bakit daming mga Katoliko punong-puno pag magsagawa ng apologetics discussion? Bakit? Dahil ang katotohanan, uhaw na uhaw ang karamihan.
uhaw na uhaw ang karamihan. Bakit uhaw na uhaw ang karamihan? Bakit? Una, di kasi nila narinig yung mga turo aral ng simbahang Katoliko. At kung yung iba naman na nagsisimba, nakikinig sa humili ng pare, kadalasan nagrereklamo. Yung humili ng pare, hindi pinaghahandaan. Totoo yan, mga kapatid. Merong mga ganyan, no? Na para lang basta makasagawa ng humili, no? Oh. So, marami nating mga Katoliko ang uhaw na uhaw sa pananampalataya. Ano sabi ni San Anselmo of Canterbury? Fidis quaerens intellectum. Faith seeking understanding. Faith seeking understanding. Paano maparating ang ating tamang pag-unawa sa ating pananampalataya? Ang realidad ngayon sa ating panahon, mga kapatid, dami ng mga lukewarm Catholics. Sa loob mismo ng tahanan, marami ng mga magulang na hindi nagtuturo ng katisismo sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Oh. So, yun. Okay, tuloy muna natin. Dot masana, pero di kay ko. Nga naman. Oh, so, maganda man umano yan na ipangaral ang simbahang Katoliko tunay, pero para sa kanya, di umano siya ganyan. Kung maunay hinungdan nga magsinawayay ta, maunay hinungdan nga pangitaan ko nimog sayop, nya pangitaan sa tikag sayop sa imong gibarugan nga tinuhuan. Kung mauna lang nay gamitan nato sa atong utok, mata, sige kog research, magsige kog gamit sa akong mata aron mangita kog depikto nimo, bisag nagbuhat kag maayo, mangita lang kog depikto, may paglugito na lang ning akong mata. Unya aron kung naa dinhi tao nga laig sikta. Okay, yun. Unya ako makras ko sa motor, matumba ko desdaan, nya mo atiman siya nako hangtod nga tos ospital iya kong atimanon, pagkahibaw nako kontra day siya nako, dili day siya Katoliko, moingon day ko niya wa kay ayong buanga ka nganong atimanon ko nimo. Yun andi pwede, no? Di naman ibig sabihin na kung nangaral ka at sumagot ka sa mga aral ng simbahang Katoliko, kung ipinagtanggol mo ang pananampalatayang simbahang Katoliko, ang tingin sa ibang pananampalataya na kaibayo sa pananampalataya, mga kalaban mo na. Hindi naman ganyan, no? Hindi naman mga ganyan. Kahit ang ating Panginoon Jesucristo, mabigat yung pahayag niya. Tingnan natin ang sa mga apostoles. Paano nila dinipinsa ang pananampalataya? Acts chapter 18 verse 28. For he vigorously refuted the Jewish opponents in public debate, proving from the scriptures that Jesus was the Messiah. So, ngayon, kung di ito ginawa ng mga apostol noon, mga kapatid, may ma-convert kaya lalo na sa mga nagsisiyasat? So, sandali muna. May mga na-message dito. Si Eugene Adubas. Basin wala na matingala daghan na nimba sa parokya. Dahil yan ang CFD natin. Okay. Tuloy natin mga kapatid. Tuloy natin, ha? Moingon day ang Ginoo, sayop ng imo kay kanang imong simbahan nagipuy-an dili na tinuod, kari mo'y tinuod nya imo nang giatiman pero biyain ang imong simbahan. Di oy makadawat dayon siya kan. Well, totoo yan, no? Na ang ibang sikta pero may kulang. Ang ibang sikta na gumagawa ng kabutihan, makatanggap talaga sila ng reward sa Panginoon. Provided na ang Lumen Gentium number 16, through no fault of their own, do not know the true church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart, and try their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Makatanggap sila. Pero tandaan natin, kung tayo na nasa tunay na iglesia,
Mahirap para sa atin makamit talaga ang kaligtasan. Yung mananatili tayo hanggang sa kamatayan, yung tinatawag na sanctifying grace. Mahirap talaga yun, mga kapatid. Kaya nga sa rosary natin, pray for us sinners now and the hour of our death. Kung mahirap para sa atin na nasa tunay na iglesia, ano pa kaya yung nasa labas, di po ba? Although, through no fault of their own. Yan. Pero ano ang sabi sa Lamentation number 14? The Church of Christ must be in nature, in service, it served men to the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Ngayon, sa batas, sa simbahan, sa canon law, ano ba ang nakasulat sa canon law natin? Lalo na sa mga lay. Tayo, kung sa mga lay ay ito ang nakasulat sa canon law, lalo na sa mga pare. Sa canon law 229, ito, mabasa natin mga kapatid. Lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Ano daw? If necessary, to defend it. Ang tanong, sa ating panahon ngayon, na dami na ang mga nagsusulputang mga sikta, nakita ba ito sa authority ng simbahang Katoliko ang pangangailangan na kailangan nating idepinsa ang ating pananampalataya na pinagtulong-tulungan ngayon? Musliman, Satanic Churchman, Iglesia ni Cristo kay Manalo, at iba pa mga sikta. Sa aklat na ang pamagat ay Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, ito po, Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, sa pahina 80-81, paragraph 222, ito ang mabasa natin. Faced with these realities, there is a need of widespread catechesis and apologetics. We need not to apologize for apologetic catechesis. Since birth, Christianity has been subject to attacks. From it has had to defend itself. Jesus had to answer objections to his teachings. As the gospel testify, apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priest must encourage and support the training of the lay Catholic faith defenders. So kung ang pagdipinsa mo sa pananampalataya ay magiging katulad lang sa pahayag ni Father Obod na kahit tinutulungan na nang napansin mo, abay, ibang pananampalataya pala ito. So, anong sabi niya? Dili na tinuod, kari mo'y tinuod, nga imo nang giatiman, pero biyain ang imong sipay ayong buanga kang anong atimanon ko nimo. Yan. Di pwede yan. No? Sa mga CFD na yun ang ipahayag na kahit pa sa ibang pananampalataya, hindi ibig sabihin na pag sinagot mo, tingnan mo yung Seventh-day Adventist. Nagsagawa pa sila, meron pa silang, kaya nga yung dating rektor sa seminary namin, dito, may dala siyang tape sa akin, na sabi niya, pakisagot naman ito sa radyo. Dahil, pakinggan mo muna. Pinakinggan ko muna yung tape na binigay niya. Galing pala sa Seventh-day Adventist. Ano ang sabi sa madre ng
nagpakilalang madre sa Seventh-day Adventist. Bakit maraming nadala? Ganito sila gagawa ng mga tinatawag na propaganda. At sa Cebuano pa, tandaan natin, ang yawa magpabilin sa iyang kadaugan kung ang mga buutan magtinapulan. Kumakalat ang mga fake news at mga fake na doktrina na pinagtutulungan ang simbahang Katoliko. Dami ang natangay na mga inosenteng Katoliko. Bakit? Dahil wala kasing mga sumasagot. Bira lang makita natin na may sumasagot talaga sa mga propaganda. Imagine, balik ko sa inyo, nasabi ko, itong pinakalat ng Seventh-day Adventist, madre daw, galing daw siya sa Vatican. Ha? Grabe. Galing siya sa Vatican. At ito, magkilala ninyo na maling-mali na talaga. Invento talaga na propaganda. Dahil sabi niya, sa Vatican pala, may dalawang Vatican doon. Vatican I at Vatican II. Aba, ang akala niya ng council, building yon. Pero sinabi niya, yung Vatican I, doon nakatira ang Black Pope. Yung Vatican II, doon nakatira ang White Pope. Dalawa pala ang Papa. Seventh-day Adventist ang gumagawa yan. At nakikinig ako sa video. Grabe ang mga tao talagang nakikinig sa kanya, no? Nagpakilala siya ng Seventh-day Adventist. Sabi niya, doon sa Vatican, gold-plated talaga yung doorknob nila. Nakita ko yung Papa, pero pinangalanan niya ang Papa. Alam niyo ba kung sino ang Papa na pinangalanan niya? Ang Papa na pinangalanan niya ay si Pope John the 12. Si Pope John the 12 umano ang nakita niya. Sa panahong iyon na kumakalat yung propaganda, ang Santo Papa ng Simbahang Katoliko si Pope John Paul II. Saint John Paul II. Pero sabi niya, ang Papa na nakita ko ay hindi ang Papa ngayon. So, ang tinutukoy niya si Pope John Paul II. Kundi si Pope John the 12. Kung di kayo mag-research sa propagandang yan, daming natangay silang mga Katoliko. Kung di kayo mag-research, parang tama. Imagine, dalawa ang Vatican, Vatican I, Vatican II, council yan, hindi yan building. Pagkatapos, Pope John the 12, ang nakita niya na Papa, na gusto umano siyang mag-bless doon sa Santo Papa, pinuntahan niya, pero pumasok daw umano sa Rome, kaya sinilip niya. Nakita niya daw ang Santo Papa, na sino? John the 12. Nakita niya na nakausap sa isang shadow na pulang-pula ang mata at malaki ang sungay, 7 footers daw ang taas ng shadow. O imagine, kung totoo na si John the 12 ang Papa nakita niya, kailan namatay ba si Pope John the 12? Taong 964. Kailan siya nagiging Papa? Sa taong 955. Kaya itong pinakalat na madre ng Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist. Alam niyo mga kapatid, pinuntahan ko talaga ang sentral ng Seventh-day Adventist. Dahil dito, nagpadala ako ng sulat. Dahil sa propaganda na inilabas nila. So, yun. At sabi pa niya, bago ako nagdesisyon, sinong di madala yan, na ikinakalat nila yung mga fake news para lang makatangay ng mga inosente.
So, bago ako magdesisyon na aalis ako sa pagiging Katoliko, pinuntahan ko muna yung obispo ko na tiyo. Di niya pinangalanan. Tiyo daw niya, obispo, nasa Cebu City. Aba, sa panahon yon si Cardinal Vidal pa ang Archbishop. Pinuntahan daw niya, di niya pinangalanan. Basta may tiyo siyang obispo sa Cebu City. At sabi niya na aalis na siya sa pagka-Katoliko at sa pagka-Madre at magpabinyag siya sa Seventh-day Adventist. At sabi daw umano ng tiyo niya sa Cebu, sige, mas mabuti. Nakita mo na ang katotohanan. Hayaan mo na lang ako na manatili dito sa simbahang Katoliko dahil pira-pira lang itong sa akin. O yun ang isa lang sa mga propaganda, mga kapatid. Laban sa simbahang Katoliko. Pagkatapos sa mga nagkalat na mga ganitong oring propaganda, sasabihin, ay, wag po, baka masakta natin ang damdamin nila. Meron tayong tinatawag na ecumenism. Bakit? Pag may ecumenism, di na pwedeng ituro ang tunay na pananampalataya sa ating mga kapatid upang maunawaan nila ano ang dekreto ng ecumenism sa Vatican II. Sa Decree on Ecumenism chapter 2, eto mabasa natin mga kapatid. Catholic faith must be explained more profoundly and precisely in such a way and in such terms as our separated brethren can also understand it. So, yun talaga. Pero, napansin niyo ba? Pag merong tinatawag na ecumenism, ano ang nangyari pag may ecumenism? Kahit pare, ayaw na mag-antanda ng cross. Merong mga ganyan, mga kapatid. Pag mananangin, dahil ecumenical prayer, may pare na ayaw nang magtanda ng cross. Bakit? Ayaw nilang masaktan daw ang damdamin ng ibang mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Pero yung mga Muslim, anong gawin na? Bismillah. Anong nangyari? May pare, natangay sa Muslim. So malinaw ang Decree on Ecumenism, chapter 2, part 1, na Catholic faith must be explained more profoundly and precisely in such a way and in such terms as our separated brethren can also understand. So kaya nga meron ng tinatawag na friendly debate. Debate. At ano pa ang sinabi sa Decree on Apostolate of the Laity? Ito ang mabasa natin sa dokumento ng simbahan, mga kapatid. In regard to the apostolate for evangelizing and sanctifying men, the laity must be especially formed to engage in the conversation with others. So, kaya nga, dapat pag-aralan natin ang ating pananampalataya at isabuhay natin ang ating pananampalataya. Ginamit ko kanina ang tinatawag na ang mabasa sa Job chapter sandali, may tawag yata. Job chapter 8. Hello? Naka-live ako ngayon. So, anong atin kapatid? Yung kaulit ko doon sa simbahan, meron siyang
mangingi muna sana siya ng phone number mo kasi meron kasi siyang concern. Saan kayo na diocese? Diocese of Osamis po. Okay, okay. O sige, bigay lang yung number ko. May number ka ba? Yes po, Brad. Sige, sige. Bigay mo na lang yung number ko, ha? Yes po, Brad. Okay, Salamat po, Brad. sige, sige. Okay. Okay, so, okay, pwede kayo magtawag, mga kapatid, no? Okay. Sa Dogmatic Constitution on the Revelation, ito po ang mabasa natin, mga mahal na kapatid, sa document ng simbahan. And so apostolic preaching, which is expressed in the special way in the inspired books, was to be preserved by an unending succession of preaching until the end of time. Therefore, the apostles, handing on what they themselves had received, warned the faithful to fight in defense of the faith handed on once and for all. Ito ang ginagamit natin. Judas Kapitulo 1, versikulo 3, mga kapatid. So, ito talaga ang realidad na pangyayari sa ating surrounding ngayon, no? Na daming mga Katoliko kulang ang alam sa pananampalataya. Kaya nga, pinasukan namin, may isang university dito na pumasok kami at nagsagawa ng Bible study. Bakit? Karamihan na reklamo ng mga magulang, Katoliko ang kanilang anak, pagkatapos ng pinaaral, nagiging ibang sekta. Bakit? Yung mga guro nila ay dinadala sila sa Bible study at binibinyagan sa mga pastor. So, nagdubli sila. At tayong mga Katoliko, wala ba tayong dapat gawin sa mga ganito na mga taktika nila? Baka magising na lang tayo na hindi lang isang barangay wala ng Katoliko. Dahil halos araw-araw yung ibang mga sekta, di lang kay Kibuloy, ay namahay-bahay sila. Di ba? So, ibig sabihin, halos araw-araw, pwedeng may matangay mula sa simbahang Katoliko. Kaya, sa pakipagdepensa natin sa pananampalatayang Katoliko, di naman ibig sabihin, mga kapatid, tandaan natin mga mahal na kapatid na CFD, sa pagdepensa natin at pakipagdebate, hindi ibig sabihin na yung kaiba yung pananampalataya ay mortal enemy na natin. No? Kita nyo naman sa mga pampublikong debate natin sa Iglesia ni Cristo, sa mga Muslim, pero kailangan talaga. Bakit? Sa debate natin sa Muslim, ilang Muslim ang kahit pa imam ang yumakap sa simbahang Katoliko? Sa Iglesia ni Cristo na debate, sa Iglesia ni Cristo na debate, hindi lang Iglesia ni Cristo. Dito sa Osamis, nang pinahintulutan ako ni Archbishop Dosado noon na haharapin ang Iglesia ni Cristo. Di lang Iglesia ni Cristo ang na-convert, kundi pati na IFI, Born Again, Baptist, Seventh-day Adventist. Bakit ganon? Dahil marami pa sa ating paligid ngayon, mga kapatid, naghahanap talaga ng katotohanan. Marami ang naghahanap ng katotohanan. Okay? Hello? Bro, online ka? Yes, live. Si bro, Brian Brian, Oo, naka-live ako ngayon, bro. papaprayer ako. Palihog. Ah. Okay. Ako ang wife
3 hours na siya nag-drive siya ning gawas, wa pa siya kabalik. Oh, sige. Sige, sige. Okay, okay. Okay. Sa cellphone. Sige, sige, bro. Ipanalangin natin, ha? Salamat. Okay, sige, sige. Okay. Okay. So, okay. Mga mahal na kapatid, dami na din dito sa loob ng simbahan, di maniniwala ng demonic possession. Totoo. Dami na. No? Pero, dapat ang mga ordained ministers ang manguna niyan. Pero alam nyo, dami na ding mga lumalapit na nangangailangan ng tulong. Ang ating pag-serve sa simbahan, hindi ito pagkipagkompetensya. Alam natin, pinagdiwang natin ang kapistahan ni bago lang, no? Kahapon, no? Saint Therese of the Child Jesus. Alam niyo mga kapatid, may madre sa loob ng kumbento, ayaw nila si Saint Therese. Ayaw talaga niya si Saint Therese. Pero ang sagot ni Saint Therese, kahit ayaw mo sa akin, pumasok ako sa kumbento, hindi para tanggapin, kundi para kay Kristo. Ganon din ang serbisyo natin sa simbahan. Hindi pakipagkumpetensya, kundi ito'y para sa Diyos. Pro Dio et Ecclesia. Magtulungan tayo sa ngalan, sa simbahan ng ating Panginoon Jesucristo. Okay? Pagdasal po natin ang lahat at ang ating mga kaparian. Bueno, pasok muna tayo may meeting pala si Father Darwin. Subukan ko makapasok. Pasok tayo muna sa punto por punto, mga mahal na kapatid. No? At tandaan natin yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal. May pahayag si Dr. Rizal. It is enough for good people to do nothing, for evil people to succeed.